Samantala, hindi pa rin po malinaw ang sanhi ng pagsabog sa Tu Serendra Condominium dyan po naman sa Taguig City na ikinasawi ng 3 tao. At ang kailangan daw gawin muna ay ikumpara ang mga resulta ng iba't ibang ahensya doon po sa investigasyon bago isang tabi ang anggulo ng pambobomba. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Tatlong araw nang pinapanhik ng mga investigador ang Unit 501B ng Tu Serendra Condominium sa Taguig. Pero tikom pa rin sila sa sanhi ng pagsabog doon nitong Biyernes na ikinamatay ng 3 at kinasugat ng 5 iba pa. Ikukumpara pa raw ng iba't ibang ahensya ang resulta ng kani-kanilang investigasyon para matiyak na pwede ng isang tabi ang anggulong pambobomba. Oras na mapatunayang hindi bomba kundi ang isa pang tinutumbok ng kanilang investigasyon na gas leak ang ugat ng pagsabog, ang Bureau of Fire Protection na raw ang magpapatuloy sa pagsisiyasat. Maliban dyan, matipid sa detalye ang mga otoridad. Maging ang hawak na nila ngayong CCTV video ng pagsabog sa condo unit, hindi muna isinasa publiko. Ayon kay Interior Secretary Mar Rojas, hindi sila nagmamadali kasunod ang bilin ng Pangulo na gawing mabusisi ang investigasyon. Buti ng masinop na tiyak at sigurado, imbis na mabilisan na mali. Pero nilinaw ni Rojas ngayon pa lang na ang posibilidad ng gas leak sa Tu Serendra, iba raw sa nangyaring methane gas leak noong 2007 sa Glorieta 2 na pag-aari rin ng Ayala Land. Hindi naman, dahil sa Glorieta, methane, ito yung singaw ng basura. No, methane yung gas doon, kontra sa ibang teorya na may bomba doon sa Glorieta. Ang nakaligtas na biktimang si Angelito San Juan na naroon mismo sa unit kung saan nagkaroon ng pagsabog. Maselan pa rin ang kondisyon sa ICU ng St. Luke's Medical Center sa Taguig. 85% kasi ng katawan ng 63 anyos na arkitekto ang nagtamo ng 2nd hanggang 3rd degree burns. He is currently under observation and heavily sedated. Hindi po namin siya makausap. Meron pong pagtangka ang mga pulisya na magtanong sa kanya pero mismo yung mga doktor niya ang nagbawal nito. Pero ayon sa mga kakilala ni San Juan, bago ang pagsabog, inireklamo na raw niyang hirap siyang makahinga sa loob ng unit. Pababa na siya mula sa kondo para maghapunan na mangyari ang pagsabog. The information given us was that there was an ongoing maintenance na nangyayari dun sa building and that the electricity only came back, no? At 6 p.m. that same day. Kaibigan siya ng may-ari ng unit na si Marian Caiton na pauwi pa lang ng Pilipinas. Para sa Unang Balita, Bernadette Reyes reporting.